Amasi. Uy, Oo, may kasama tayo. nagbabalik si Professor Richard Herdarian dito lang sa Deep Dive! O, nasaan kaya si... Uy! Oy! Nasa ka ngayon? Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Dubai? Uy. Richard, pwede mo Nasa bang Dubai sabihin ako kung nasaan ka ngayon? Kita nyo, parang Dubai ako ngayon. Dubai. Oo, nag-i-intercept ka ba ng mga Parang construction missiles site na dyan, Richard? Hindi, actually, nakasara halos kalahatan ng Hoy, airport mag-ingat ka, dito. wag mong videoan, Parang baka construction makulong. site, yeah. So, baka makulong ako. But anyway, We miss you. change topic We miss tayo. you muna. We miss you muna. Oo, pauwi na ako. Miss you to ka muna. Okay. Miss you to. Miss you to ka muna. Yes, miss you guys too. Nainggit ako sa sa t-shirt ni Carlo? Ng Team Pinas shirt pala natin. O, pag uwi mo, bigyan kita. Napagawa na kita Oo. actually. Oh. Parang pumayat ka. Parang Thank you. Pinapayat. Si Carlo, Thank you. ikaw. Ay, Parang pinahirapan kayo. Sige na nga, si na rin, si Attorney Dino. Thank you. So ano naman masasabi mo sa oil deregulation. oil deregulation law? Alam mo, matagal ng issue ito Nung panahon na nagtatrabaho pa lang ako sa Kongreso, more than 10 years ago, pinag-usapan natin yan. Few years ago, actually, nakausap natin isang undersecretary ng Department of Energy. I also got to interview rin yung energy secretary natin last year, no? Honestly, para sa akin, ang daming problema Dahil una-una, parang wala tayong masyadong transparency paano nakakalculate etong mga presyo ng mga bagay. Yung national grid natin, alam natin maraming problema dyan in terms of yung privatization nangyari. Not to mention yung Chinese grid company, laki ng hawak din dun sa isang parte ng national grid natin. So I think in many ways, kung titignan mo yung ating energy sector, isang dahilan na napaka-vulnerable tayo sa external shocks, including yung nangyayari ngayon at pwede potentially lumalala pa yung situation kasi nagtetreta na si Trump na atakein yung mga power stations sa Iran at sabi naman ng Iran, magre-retaliate sila across the region. So, mukhang hindi mawawala itong problema ito for a long time. So, na-expose ngayon yung vulnerabilities ng sistema natin. Huwag natin kalimutan, yung ating basic economic sectors ngayon ay halos-halos lahat hawak ng mga malalaking pamilya, malalaking conglomerates ng kumpanya. At nangyari yan dahil especially nung 1990s, no, nung medyo matanda na si Clive Yata by that time. You should remember it very well. Fake Nung news. 1990s, dahil medyo pabankrupt na tayo, dahil we inherited all the debt from the Marcos era, hindi natin nababayaran, at yung balance sheet ng ating mga malalaking kumpanya, state-owned companies, napaka-vulnerable. Basically, nag-massive privatization tayo. So, ang nangyari dyan is yung classic na tinatawag na state capture. Hindi lang regulatory capture. State capture kung saan the privatization process ay parang nag-co-op ng mga malalaking kumpanya. So, kung titignan mo yung hindi lang yung batas, no, pero yung implementasyon ng batas sa ating energy sector, hindi lang sa electricity, ang dami mga problema Ang dami mga hindi na-explain ng mabuti sa akin whenever I ask yung mga top officials, whether undersecretaries, secretaries, at mga eksperto dito. So sana itong amendment na ito, kung talagang dediretso ito, sana hindi ito performative lang, no, or pakit lang. Sana talaga magbibigay ito ng more oversight powers dun sa ating Energy Regulatory Commission. Sana magkakaroon tayo ng more transparency paano nakakalculate yung mga energy prices, especially pag may shock externally. May mga nagsabi na kailangan i-assess din yung ating wholesale electricity spot market, yung WSM. And then of course, sana kasama dito sa amendments, I also push yung ating energy diversification strategy para more renewable tayo. Alam mo, nung 40, 50 years ago, Pilipinas ay isa sa mga pinaka-energy diversified countries in the world. Of course, partly thanks to the Marcos era ng mga hydroelectric plants. Pero since then, talaga nag-stagnate yung ating energy diversification And not to mention, tinitignan ko yung mga vulnerable countries. Thankfully, we're not as vulnerable of some of our neighbors. I think yung situation sa Vietnam, even Indonesia, ay medyo alanganin. But I'm not sure kung meron pa tayong mga strategic reserves katulad ng mga ibang bansa na kung saan kung may mga oil shocks or may energy shocks abroad, magre-release sila ng strategic stocks nila para mabalansa nila yung kanilang presyo. And lastly, dagdagan ko rin yan nakita ko rin the other day, may mga kasama tayo sa Philippine Embassy sa China na may nagpo-post dyan na actually, hindi ko rin alam yan
umaasa tayo sa refinery company sa China for much of yung mga in-import natin kasi wala tayong refinery capacity. Isa lang yata meron tayo sa sa Batangas if I'm not mistaken. So we have very limited refinery capacity. We're dependent on China na karibal natin sa West Philippine Sea. Wala tayong strategic reserves. Napaka-privatized at hindi transparent yung ating energy sector at saka yung pricing mechanisms nila. So it's a mess. It's a total mess. At etong crisis ngayon, in-expose talaga na kailangan natin ng radical na hindi lang pagmamahal pero radical na reforma sa issue na ito. Oo nga, no. Richard, kasi di ba, kagaya ng sinabi mo, itong panahon, sinusuri kasi natin na yung legacy ba ng privatization, yung legacy ba ng completely na deregulated na oil industry, yan ba ay kaya nating panindigan given sa pagkaganitong panahon ng krisis, may kumakaharap tayo ng mga problema, kagaya na lang sinasabi mo dun sa strategic reserves. Sa ibang mga bansa kasi, yung role o yung papel na ginagampanan ng mga state-owned na oil company. Kagaya dati, di ba, may state-owned oil company tayo. Diyan ang nag-iimbak ng mga strategic reserves, di ba? Para sa panahon ng mga krisis, panahon ng may mga world supply shocks, no, gagamitin ng supply ng state-owned oil company, di ba, ng government owned oil company para mas stabilize, no, yung supply sa loob ng bansa, di ba? Pero ngayon kasi wala tayong masyadong say dyan, kasi wala na, completely privatized, wala nang kahit anong state-owned oil company. Not to mention na kagaya nung yung hinistoricize, kasi ikaw medyo talagang no, ilang taon ka na nagbabantay sa politika sa bansa dahil mga 20 years gap Taon ba lang, tayo? hindi naman Mga dekada. 20 years gap tayo. So talagang mas malalim yung karanasan Saan mo talaga dito. ngayon, Kung susuriin, di ba, yung kasaysayan ng privatization, ang pangako kasi sa atin, mas makakabuti dahil mas bababa ang presyo, mas gaganda ang serbisyo, mas makikinabang ang taong bayan. Dahil din sa kompetisyon, di Oo, ba? dahil sa kompetisyon. Pero sa oil industry pa lang, hindi naman masyado nagbago yung mga market Sila-sila players pa din. dyan, di ba? Yeah, yun nga, yung cross-ownership, isa pang malaking problema yan, di ba? Pinapatanggal yan. Wala naman problema sa competition kung totoo yung competition, di ba? Wala naman problema sa privatization kung talaga ito yung proseso ng privatization, napunta yung mga kumpanya sa mga pinaka-competitive. Pero alam naman natin sa mga bansang katulad natin sa Pilipinas, kung saan ilan lang mga conglomerates, questionable yung process ng privatization. Actually, sometimes privatization made the situation even worse, no? At para sa akin, isang bagay na siguro dapat titignan natin is yung ginawa ng mga Hapon, no? So yung mga Hapon, few years ago, pumasa sila ng isang batas, parang National Economic Security Law. So basically, under National Economic Security Law, yung energy security ay parang tinetrato nila parang halos defense strategy, Right. no? National Defense Strategy. Kasi para sa akin, nung nalaman ko, umaasa pala tayo sa China for refineries. And alam natin ngayon, ang China, nag-impose na sila ng jet fuel exports, restrictions. Kasi grabe, ang mahal lahat ng bagay eh. So imagine how that could be weaponized. Weaponized interdependence. Dito lang nakikita natin na weaponized ng Iran yung dependence ng mundo, no, dun sa Strait of Hormuz. So andito tayo sa isang mundo kung saan everything is unpredictable, everything can be weaponized. So kung wala kang sariling kakayan, kung wala kang strategic reserves, actually national security din natin apektado dito. Aside from consumer rights issues at saka economic development issues, syempre apektado rin yung economic growth natin kung parang stagflationary ang mangyari dyan. Tataas yung mga presyo pero yung growth rate bababa dahil hindi kaya ng mga kumpanya to cope with higher prices. So ako, para sa akin, the approach here should be national economic security. At pag national economic security ang framework mo, magkakaroon ka ng mas maraming sense of urgency and also much more comprehensive approach kung saan pwede mo titignan itong issue ng EPIRA in the broader context ng paano natin protektahan yung interest ng ating bayan, especially as geopolitical uncertainty actually unfortunately worsens as we head into the 21st century. Bumabalik bumabalik na ngayon parang yung mga conversation on industrial policy din, di ba? World Bank, kakalabas lang, who would have thought na World Bank isa sa mga biggest advocates ng privatization, di ba? Kaya nga tayo may oil Gaya-gaya lang deregulation, sila sa di ba? akin, Clive. Ay, biglang humabol na. Pinasikat lang namin last year. Biglang humahabol, di ba? At naglabas ng conversation on industrial policy. I think more and more, nare-realize natin na yung langis ay hindi isang ordinary
commodity na maaaring pagkakitaan lamang. Meron siyang implication sa national security, may implication siya sa well-being ng ating mga kababayan. survival. Sa survival. Sa survival, no? Lahat ng presyo tataas kapag gumalaw ang presyo ng langis. Kaya hindi dapat walang say yung pamahalaan doon sa presyo, supply, make-up ng langis, di ba? At bilang hindi lang sa ordinary commodity, kagaya ng tubig, kagaya ng kuryente, dapat talaga may pamamaraan kung saan yung interest ng taong bayan, public interest, national security interest, no, ay kasama. Hindi lang yung private sector interest na syempre sa panahon na ito, pwedeng nangunguna pa din yung tubo at pagkakakitaan pa din yung crisis, di ba? So ito talaga yung punot dulo na bumabalik sa conversation na pag-usapan ulit yung oil Ang deregulation. kuryente may regulation, ERC, bago ka magtaas, kailangan i-hearing yan. LTFRB. Oo, i-apply. Sa pamasahe. Kahit pamasahe ng mga jeepney Oo, drivers kailangan- eh. Oo. May maintindihan. hearing, Oo. katakot-takot na proseso. Itong halos mahaba. araw-araw natin ginagamit at dependent lahat ng mga costs, 'di ba? Lalo na sa transportation. Bakit walang hearing bago magtaas, no? And sabi ko nga, 'di ba? There are instances where market fail. 'Di ba? Market fails. And especially in instances of a crisis like this one. So, dahil yung market, 'di ba, nagfe-fail 'yan, anong ibig sabihin niya, 'di ba? Dapat 'di ba may regulasyon. In an instance na nag-market, yung market ay hindi naging effective, 'di ba? Yung merkado ay hindi effective, anong kailangan gawin? Kailangan may regulasyon. Anong take out namin sa iyo huling-huli? Richard. Don't let the crisis go to waste in a sense na sana itong crisis na ito ay wake-up call talaga. Yung mga katulad namin, sabi nga ni Clive, yung mga medyo matanda na matagal na namin sinasabi yan, ayusin yung Umuwi ka ating basic dito para infrastructure. magkaharap-harap tayo Ayusin dito. na yung ating industrial policy, manufacturing, refinery capacity. So itong crisis na ito talaga multiple levels. Agriculture, food commodities, everything is going to be affected dito. So lahat ng mga structural vulnerabilities ng ating bansa, unfortunately, ay na-expose dito. But at the same time, ito rin ang isang oportunidad na magana na tayo, magpupush na tayo for radical reforms, hindi lang legally, pero also in terms of institutional empowerment. So ating sana yung mga ating regulatory agencies, better paid, better hired people, better monitoring, empower din natin yan. At that's what people forget. At the end of the day, kailangan mo ng gobyerno, kasi kung umaasa ka lang sa private sector, profit lang ang kanilang priority. Hindi national interest, hindi welfare ng mga consumers. Yung hinahanap lang nila is profit margins. At I cannot blame them. That's how market competition works. At dito papasok yung national economic security at yung trabaho ng gobyerno. Alam niyo, napakamahalagang resource talaga ang oil. Alam niyo pang mahalagang resource? Time. Time out muna tayo.